Hinamak na manugang. Kabanata 57. Nagulat at nagalit si Mark Lewis. Lahat ng security guards na dala niya ay ang pinakamagaling sa kumpanya. Ang mga security guard na ito ay maaaring makabasa ng mga pulang brick gamit ang isang palad, ngunit ang mga malalakas na lalaki ay mas makapangyarihan. Si Mark Lewis ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at tumalikod. Pagkatapos ay tumalon siya at sinipa ang malakas na lalaki. Ang sipa na ito ay isang pamamaraan ng taekwondo. Ito ay 100% laban-laban sa mga kaaway. Si Mark Lewis ay nagpraktis ng taekwondo sa loob ng 5 taon, kaya tiwala siya sa kanyang sarili. Gayunpaman, ang sipa ni Mark Lewis ay nasa ere pa rin, ngunit ang matipunong lalaki ay ngumiti ng mapang-asar at sumuntok sa tuhod ni Mark Lewis. Agad na naramdaman ni Mark Lewis ang matinding pananakit ng kanyang tuhod. Napasigaw siya at gumulong sa lupa. Umisi ang nakamaskara na matipunong lalaki at sinipa si Mark Lewis palayo sa lupa. Tumingin ang malakas na lalaki kay Ming Nooran na may masamang tingin sa kanyang mga mata. Nagtago si Ming Nooran sa sasakyan. Sa sobrang takot niya ay namutla ang mukha niya. She scolded, "Ano ang gusto mong gawin?" Tumawa ng masama ang lalaking nakamaskara. "Sino ang nagtanong sa iyo na I-provoke ang isang taong hindi mo dapat? May bayad sa amin para patayin ka. Gayunpaman, medyo maganda ka, makikipag-sex muna kami sa iyo, pagkatapos ay papatayin ka namin." Tinitigan ng matipunong lalaki si Ming Nooran at naiinip na kumaway. Patayin muna si Mark Lewis. Bumaba sa motorsiklo ang ilang mga malalakas na lalaki at naglakad papunta kay Mark Lewis na may hawak na mga bakal na tubo. Natakot si Mark Lewis nang makita niya ang eksenang ito. Hindi pa banggitin ang bilang ng mga tao sa panig ng kalaban, ang lakas lang ng lalaking nakamaskara sa kanyang harapan ay higit na mahusay kaysa sa inupahan ng bodyguard na si Mark Lewis na may malaking pera. Kung magpapatuloy ito, mawawala ng buhay si Mark Lewis. Habang pinag-iisipan ito ni Mark Lewis ay lalo siyang natakot. Halos maiihi na niya ang kanyang pantalon. Hinawakan ni Ming Nooran ang isang braso ng lalaking nakamaskara. Ang isa niyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa upuan. Nagpumiglas siya at napahiya. "Mark, iligtas mo ako." Ngunit ang lakas ng kaunting lakas ni Ming Nooran ay hindi katumbas ng malakas na lalaki. Ang malakas na lalaki ay hindi nag-aksaya ng anumang pagsisikap na kaladkarin si Ming Nooran palabas ng kotse. Tumawa siya ng masama. Nang hilahin si Ming Nooran palabas ng sasakyan, biglang tumayo si Mark Lewis at tumalon ang sarili sa matipunong lalaki. Nagliwanag ang mga mata ni Ming Nooran. Sobrang naantig siya sa kanyang puso. Hindi inakala ni Ming Nooran na itataya ni Mark Lewis ang kanyang buhay para iligtas siya. Ngunit ang kaisipang ito ay nag-flash lamang sa isipan ni Ming Nooran. Pagkatapos ay nakita niya si Mark Lewis na tumalon sa kotse na parang kuneho. Mabilis na isinara ni Mark Lewis ang pinto ng sasakyan at tinapakan ang accelerator. Umatras ang sasakyan at bumangga sa motorsiklo na nakaharap sa eskinita. Sa sobrang takot ng mga driver ay tumalon sila sa kotse at tumakbo palayo. Sa ilang malalakas na tunog, natambo ng sasakyan ang ilang motorsiklo at mabilis na pinaandar. Nang makita ito, sinamantala rin ng mga security guard ang pagkakataon na tumalon mula sa lupa at humabol sa sedan. Natigilan si Ming Nooran. Hindi niya lubos akalain na talagang iiwan siya ni Mark Lewis. Nanlamig ang puso ni Ming Nooran. Halos lunurin siya ng takot at kawalan ng pag-asa. Iniwan talaga ni Mark Lewis ang babae at tumakbo palayo. Natigilan din ang lalaking nakamaskara. Nakabawi lang siya pagkatapos ng ilang segundo. Galit na nagmura siya. "Bilisan mo at habulin mo si Mark Lewis. Kung hindi tayo magtatagumpay, tiyak na paparusahan tayo ng amo pagbalik natin." Agad na naintindihan ng grupo ng matipunong lalaki. Nagmamadali silang humabol sa direksyon kung saan nakatakas si Mark Lewis. Sa isang kisap mata, 5 o 6 na lang ang natitira. Sinamantala ni Ming Nooran ang kaguluhan sa eksena, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sumipa sa pagitan ng mga binti ng malakas na lalaki. Hindi inaasahan ng matipunong lalaki na lalaban si Ming Nooran. Tamang-tama ang sipa sa matipunong lalaki. Napasigaw siya sa sakit at binitawan ang kamay niya.
Pagkatapos ay hindi niya namamalayan na ikinaway ng lalaki ang kamay at may lumipad na patalim patungo kay Ming Nooran. Tatakas na sana si Ming Nooran nang bigla siyang nakaramdam ng matinding pananakit sa kanyang hita. Napasigaw siya at bumagsak sa lupa. Isang matalim na punyal ang tumusok sa binti ni Ming Nooran at umagos ang dugo. Ang lalaking nakamaskara ay lumipad sa galit dahil sa kahihiyan. Hinawakan niya ang buhok ni Ming Nooran at nginisyon, hindi ko ine-expect na ganoon ka-wild. Gusto ko talaga ang mga babaeng katulad mo. Ang mga binti ni Ming Nooran ay nasa matinding sakit at ang kanyang puso ay napuno ng kawalan ng pag-asa. Patuloy ang pag-agos ng luha sa kanyang mga mata. Napatingin ang lalaking nakamaskara sa magandang mukha ni Ming Nooran na puno ng luha. Pilit niyang nilunok ang kanyang laway at sa kanya sinunggaban papunta sa katawan ni Ming Nooran. Biglang tumunog ang ilang sigaw. Galit na iniangat ng lalaking nakamaskara ang ulo at sumigaw. Anong mali? Pero, saktong pag-angat ng ulo ng lalaking nakamaskara ay bigla siyang nakaramdam ng malakas na hangin na tumatama sa kanyang mukha. Bago pa siya makaalis, naramdaman niya ang matinding sakit sa kanyang mukha. Ang kanyang ilong ay nabali at ang kanyang ilong ay dumudugo. Tulad ng isang higanteng martilyo na bumabagsak sa kanyang ulo, ang lalaki ay napahiyaw sa sakit, at ang kanyang katawan ay nanginginig habang siya ay natumba ng paurong. Nang bumagsak ang nakamaskara na matipunong lalaki, nakita niya ang kanyang mga kasamahan na nakahandusay sa lupa na parang mga patay na aso, hindi kumikibo. Iniangat ni Ming Nooran ang kanyang ulo at agad na nanlaki ang kanyang magagandang mata. Nakita ni Ming Nooran ang isang taong nakasuot ng itim na maskara na nakatayo sa kanyang harapan. Kasing lamig ng talam ang tingin ng taong iyon. Puno ng dugo ang mukha ng lalaki. Bumagsak siya sa lupa at hindi na makabangon. Masyadong mabilis ang lalaking nakasuot ng itim na maskara. Napatumba niya ang 4 na tao sa isang kisap mata. Natigilan ng ilang segundo ang iba pang nakamaskara bago nila napagtanto ang nangyari. Ang iba sa mga lalaking nakamaskara ay umungal at sinunggaban ang lalaking nakasuot ng itim na maskara habang tinatawag ang kanilang mga kasama. Sino ka? Napaupo si Ming Nooran sa lupa sa takot. Napatingin siya sa lalaking nakasuot ng itim na maskara sa kanyang harapan. Hindi sumagot ang taong ito. Mabilis niyang binuhat si Ming Nooran at tumakbo papunta sa kailaliman ng eskinita. Huminga ng malalim si Ming Nooran. Bumibilis ang tibok ng puso niya at nasa state of shock pa rin siya. Sa likod ni Ming Nooran ay dumating ang hiyawan ng mga lalaking nakamaskara at ang tunog ng motorsiklo. Halata na ang mga lalaking nakamaskara na iyon ay buong lakas na humahabol kay Ming Nooran. Umihip ang hangin sa mukha ni Ming Nooran. Si Ming Nooran ay nawalan ng masyadong maraming dugo sa kanyang mga binti. Bilang karagdagan sa kanyang takot, walang magawang yakapin ni Ming Nooran ang taong nakasuot ng itim na maskara. Sa ilang kadahilanan, malabong naramdaman ni Ming Nooran na tila pamilyar ang taong nakasuot ng itim na maskara. Ang dahilan kung bakit pamilyar si Ming Nooran ay dahil ang taong nakasuot ng itim na maskara ay si Alex Dixon. Pagkalabas ni Alex Dixon sa looban, hindi nakita ni Alex Dixon ang sasakyan ni Mark Lewis, kaya hinabol siya ni Alex Dixon. Nang humabol si Alex Dixon sa eskinita, nadatnan niya ang isang grupo ng mga lalaking nakamaskara na binubugbog si Mark Lewis. Alam kaagad ni Alex Dixon na hindi maganda ang mga bagay. Upang hindi malantad ang kanyang sarili, bumili si Alex Dixon ng maskara mula sa isang kalapit na parmasya at isinuot ito. Naghintay siya sa gilid at naghintay ng pagkakataong kumilos. Noong una ay inakala ni Alex Dixon na paprotektahan ni Mark Lewis si Ming Nooran, kaya hindi kumilos si Alex Dixon. Hindi inaasahan ni Alex Dixon na makakatakas si Mark Lewis, at si Ming Nooran ay iniwan. Noon lang lumitaw si Alex Dixon at gumawa ng hakbang. Mahusay si Mark Lewis sa taekwondo, kaya natural na hindi mahina si Mark Lewis, ngunit ang lakas ng labanan ng strongman in black na iyon ay mas mataas kaysa kay Mark Lewis. Nakita ni Alex Dixon ang pag-atake ng malakas na lalaki. Alam ni Alex Dixon na hindi mahina ang malakas na lalaki, kaya ginamit ni Alex Dixon ang 50% ng kanyang lakas sa pakikipaglaban sa isang suntok. Natambo ni Alex Dixon ang malakas na lalaki sa isang suntok. Napakalakas ng suntok ni Alex Dixon. Gayunpaman, hindi mahina ang lalaking nakamaskara.
Ang lalaking nakamaskara ay isang napakalakas na martial artist, kaya ang ilong ng lalaki ay nabasag lamang ni Alex Dixon. Gayunpaman, mabilis na tumayo ang lalaking nakamaskara. Si Alex Dixon ay nagtuturo sa pagsasanay ng 9 Profound Heaven Scripture. Kahit na hindi nakalusot si Alex Dixon, ang mga kasanayan ni Alex Dixon ay isa sa pinakamahusay sa Jinling City. Ang bilis ng pagtakas ni Alex Dixon ay napakabilis din. Bilang karagdagan sa masalimuot na lupain ng Eskinita, may ilang mga malalakas na lalaki na sumakay ng mga motorsiklo at hinabol sina Alex Dixon at Ming Nooran. Hindi talaga naabutan ng ilang mga malalakas na lalaki sina Alex Dixon at Ming Nooran. Nagulat ang ilang malalakas na lalaki. Napakalakas talaga nitong lalaking nakamaskara. Pati ang lalaking nakamaskara na may pinakamataas na kung fu sa mga malalakas na lalaki ay binugbog hanggang sa mapuno ng dugo ang mukha. Sino itong lalaking nakamaskara na nagligtas kay Ming Nooran? Sa pagkakataong ito, sumakay na rin sa kanyang motorsiklo ang lalaking nakamaskara para makahabol. Nang makita niyang hindi niya naabutan ang kanyang mga tauhan sina Alex Dixon at Ming Nooran, agad siyang umungol. Wala talaga kayong silbi. Sumakay kayo sa motorsiklo at hindi naabutan si Ming Nooran at ang lalaking nakasuot ng maskara. Boss, hindi naman sa hindi natin mahabol, sobrang lakas talaga ng lalaking nakamaskara, kahit may dalang tao. Mabilis din siyang tumakbo. Puno ng panghihinayang ang mukha ng lalaking nakamaskara. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, si Mark Lewis ay nakatakas, at ngayon ay nailigtas na si Ming Nooran. Ang lahat ng aming mga pagsisikap ay walang kabuluhan. Pagbalik namin, siguradong mapaparusahan kami ng amo. Baka mabali pa ang mga braso at binti ng matipunong lalaking ito. Gayunpaman, kilala ng lalaking nakamaskara ang maraming eksperto mula sa Jinling City. Sino ang taong nagligtas kay Ming Nooran gamit ang maskara? Mas makapangyarihan pa siya kaysa sa ibang mga eksperto. Abangan ang susunod na kabanata.